Sinasabi dito ni Escudero. Pero ito yung kay VP Sara ha. Ito yung mga nag-yes. O ayan, at ito yung mga nag-no. Tangina niyan, lilima na lang sila, iniwanan pa sila nung isa. Ina nyo. Wala na kayo, magano na kayo. Magtanim na lang kayo ng kamote. Oo, magtanim kayo ng kamote, tapos kainin nyo, tapos pag umutot kayo, ipaamoy nyo sa isa't isa. Dahil pare-parehas kayong mga bugok. O, di ba? O, ito yung sinabi pa ni Marcoleta, o. Sinasabi po ng mga ibang kasama natin, magpapile pa naman ng motion for reconsideration. Bakit hindi natin hintayin? As I said, Mr. President, if you are a practicing lawyer worth your salt, you are confronted with a unanimous decision of the Supreme Court. In a firm voice, it says this is unconstitutional, void ab initio, violative of due process, and the Senate never acquired jurisdiction over this. And it is immediately executed. Immediately executory. Immediately, anong ibig sabihin? Anong hindi nyo maintindihan sa agad-agad kailangan execute? Ibig sabihin, pag ganyan, putang ina, ine-expect na nila yung motion for reconsideration nyo, hindi na bago isip nila. Yun yung pinaiintindi sa mga kukotin yung mga putang ina, walang mga laman. Oo. Hindi na yan magbabago isip ng Supreme Court. Kalinaw-linaw nung ruling nila, immediately executory. Kung babagoyin, may motion for reconsideration, oo nga, pero putang ina, the fact na sinabi nila tong mga ganitong mga kataga, ibig sabihin, puta, kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi na magbabago yung decision nila. You can always request. Halimbawa, binasted ka nga. Pwede kang magsabi na, huwag mo kong bastedin, parang awa mo na. Pwede kang mag-appeal. Pero, the decision is final. Wala ka nang magagawa ron. Yun yung sinasabi dito ni Marcoleta, mga engot kayo talaga. Parang sinasabi niya sa'yo, wala ka ng room mag-file niyan. Is anyone expecting that even one soul of the members of the Supreme Court will reverse himself? We cannot depend our action, Mr. President, on the fortunes of litigation. Naalala ko pa nga po doon sa kaso ng Francisco versus House of Representatives, the former Chief Justice Renato Puno, in his separate concurring opinion, naalala ko po ang sabi niya, with the possibility of 2 impeachment complaints reaching the Senate, the good Chief Justice said that the Senate, in the exercise of its primary jurisdiction, can decide the question of whether or not the 1-year bar rule has been violated or not. The Senate can even decide if on its face the impeachment complaint has no legal basis. At ang sabi pa po niya doon, Francisco versus House of Representatives, sabi pa niya ron, if the Senate finds that the 1-year bar rule is violated, or that the impeachment complaint has no legs to stand on, that will be the end of the entire controversy. He was saying that, let's give all the remedies available to the House and the Senate because of their primary jurisdiction. But when the case is ripe for judicial determination, it was the view of the former Chief Justice that the Supreme Court at that time, and only at that time, when it can speak with great moral authority in order to compel the loyalty, the respect, and the obedience of our people. Mr. President, when the Supreme Court negates the actions of a co-equal branch of government, it does not assert its superiority. Instead, it upholds the supremacy and the dominance of the fundamental law of the land, the Constitution. And so the Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law, it says the complaint is unconstitutional, is void ab initio, is violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. Galing, di ba? Anong hindi nyo naintindihan doon, Soto, tsaka Lacson? Tangin ang tatagal nyo na dyan. Anong ginawa nyo dyan? Nagbutas lang kayo ng bangko. Ito ito gayahin nyo, si Marcoleta, walang listahan. Ito si Risa Ontiveros, may chat GPT na, mali pa. Sabi ko nga, minsan ka lang nagsinungaling, kasinungalingan pa. Ay na, ito si Marcoleta, walang sulat. Pucha yan, ang tanda na niyan ha, ilang taon na yan, nakatayo yan, 6 na oras, 7 oras. Putik yan, pinaglaban niya talaga yan. Tayo na, yan ang matapang na matagal na sana to. Pangalawang term na sana to, sayang. Sayang. Di ba? Ito, gigil na gigil. Nakakahiya. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. Tangina mo ka. Tangina mo kaya, no? Sabi ko nga sa'yo every time na nakikita kong umiiyak tong mga hayop
Ang yan, yung itong mga hayop na ito, every time nakikita kong umiiyak to mga to, putang na talagang sabi ko nga, ay, ang galing talaga ng Banateros. Kung hindi dahil sa Banateros, kay Pastor Apollo Quiboloy, sa mga abogado, petitioner, gumawa ng petition, nagsampa doon sa Supreme Court, putang ina yan ibig sabihin, talagang galit na galit to kung sino man ang nagsampa ng temporary restraining order at certiorari na yan. Pero yung mukha niya talagang ngiwi-ngiwi. Sa sobrang galit niya, talaga naman. Inanto. Ang sarap magmura pagka itong mga to yung minumura mo. Oo. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Ayun nga, maganda. Ang ganda kung Duterte Senate sila, ang saya-saya namin, di ba? Sana nga. Sana minsan lang naman magsalita tong singiwe. Sana naman magkatotoo na Duterte Senate talaga ang Senado. Sana magkatotoo yun para putangin na lalong atakihin sa puso kasi sabi nila stroke daw to Tayo na sabi ko pag itong mga to namatay, good riddance. Nakaalwan ng Pilipinas na bunutan ng tinik pag nawala itong mga salot na to. Oo. Ano haka na naman nga gago? Talo ng mga salot talaga yung mga hayop na yan. O tinan mo yung mga itsura, gigil na gigil. Kung totoong Duterte Senate ang Senado, mas mabuti yun. Oo, sana sa lahat ng kasinungalingan mo yan ang tama. O para matapos na problema ng bayang Pilipinas, at least kahit papaano, may pag-asa tayo. Kasi basta may Duterte, may pag-asa. Pero basta may komunista, putang mga salot sa lipunan yan. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Tangina mo. Anong krimen? Wala nga kayong napatunayan. Hayop ka. Paano krimen? Paanong krimen, ateng? Taina, ang magsasabi lang na kriminal si Inday Sara, impeachment court. At the fact na walang impeachment court, you are innocent until proven guilty. Tanga. Taina ka nag-congressman ka, simple-simpleng ano ba tawag dyan? Yung simple-simpleng presumption of justice? Presumption of innocence? Hindi mo alam, hayop ka? Taina ka? Ang pandarambong ng 612 million pesos. 612 million pesos. Tanga. Wala kayong napatunayan. Tangina magpiyatos-piyatos kayo hanggang gusto nyo, hanggang ikamatay nyo. Hanggang ganyan na lang kayo, hanggang speech, hanggang paawa. Pero sorry na lang, better luck next time. Hindi araw-araw Pasko. Grabe naman kayo, sinagad-sagad nyo naman kasi. Pinadala nyo si Pangulong Duterte sa dahig, pinakulong nyo si Pastor Apollo Quiboloy. Butangina, gusto nyo naman pati si Inday Sara ma-impeach. Grabe naman kayo. Grabe naman, pagka medyo gumawa ka ng kasalanan, huwag naman sagad-sagarin. Oo, kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Gago. Anong inabuso nila? Putang ina, sumunod lang sila sa utos. Pag sumunod sa utos, lumabag na sa ano yun? Umano sa kapangyarihan yun, umabuso na sa kapangyarihan. This graceful decision is a betrayal of the Constitution, a betrayal of the will of the people. Ginamit na naman yung tao, gago. Pag pumunta ka nga dyan sa Mega Mall, walang magpapapicture sa'yo, makatadyakan ka pa sa mukha, dumiretso yung bibig mo Will of the people ang sinasabi mo. Ano bang nyo? Ano bang tawag dito? Sektor ng Pilipinas na nire-represent nyo? Akbayan. Putangin na. Lahat ng magkakaakbay sa Pilipinas, gago. Ilan lang kayo magkakaakbay Ang ina nyo, gusto nyo naman lahat ng Pilipino, kayo na naman ang spokesperson, visit kayo. Ang dami nga gigil na gigil sa inyo. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo,
hindi pa rin nakakalusot si VP Sara Duterte sa kanyang mga pananagusli. Yun naman pala eh. Hindi naman pala. Miski ako eh, ha? Hindi pa naman pala siya nakakalusot eh. Ba't nagagalit ka? Oo, saka ka na magalit pag nakalusot na. Hindi pa pala nakakalusot eh. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. O, sige, sige. Maningil ka parang Bombay. Ang inan to, dinami na naman yung taong bayan. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.